this impeachment is nothing but a propaganda campaign against the Vice President. However, napakamahal na propaganda nito kasi pera ng taong bayan ang ginagastos sa propaganda na ito. So, competent-wise, I think they're competent. But honesty at saka yung integrity ng kanilang audit na ginagawa, that is the thing that is subject to suspicion at the moment. Sa nakalipas po na 15 trial days na sa impeachment, naging malinaw na po ba na may binulsa talaga at impeachable offense ang ginawa ni VP Sara Duterte? Well, actually, ang naging mas malinaw dyan ay wala. Kasi after 15 days, after 375 million na ginastos dito sa impeachment, wala pang napatunayan na mayroong pera na napunta talaga kay VP Sara. Malinaw yan, pati doon sa testimonya ng mga testigo, ng mga pinagtatanong sila tungkol dito sa mga katibayan nito, ito ba ay pruweba ng katiwalian, meron bang ebidensya na magsasabi na napunta talaga sa Vice Presidente yung pera na yan ng confidential funds. And so far, prosecution has none. Opo. I-audit natin yung auditor, attorney. Kung pagbabatayan natin yung kanilang mga pahayag sa nakalipas na mga araw sa impeachment, naging tama ba sa tingin nyo po, makatarungan po ba yung proseso ng kanilang pag-audit, lalo na sa special na klase na pondo na confidential fund? Dito sa sitwasyon ni VP Sara, doon sa mga pagtatanong, naging malinaw na number one, hindi pa pinal itong findings na ito ng Commission on Audit because this is still subject to review at mayroon pang administrative recourse ang Vice Presidente at mayroon pa rin siyang judicial recourse. Marami pa siyang hakbang. So ibig sabihin, yung sinasabi nila na mayroon ng prima facie case of corruption dahil mayroong notice of disallowance ay hindi applicable kasi nga hindi pa ito pinal. Naging malinaw yan sa testimonya muna ng testigo. Kung hindi pa pala ito pinal at wala pang krimen na nagaganap, bakit nandito na tayo sa impeachment? It was also clear na yung interpretasyon ng mga testigo ng COA ay base lamang sa kanilang sariling interpretasyon ng batas. At hindi ito nakasaad doon sa mga guidelines na sinasabi nila na nilabag ng Vice Presidente. Walang malinaw na requirement tungkol sa pag-i-issue ng official receipt, hindi malinaw na sinasabi nila nung una ay kailangan daw hindi dapat acknowledgement receipt, hindi malinaw yung provision tungkol doon sa evidence of success at apparently parang yung ginagawa nitong auditor ito lang yung sarili niyang interpretasyon kung ano dapat yung success na papasok doon sa qualification ng Joint Memorandum Circular ng COA. So everything that they have done so far, ito yung paulit-ulit yung sinasabi, yung inaangguluhan kasi yung mga ebidensya para magmukhang meron kahit na wala. And this is exactly what was proven by the prosecution so far. Salamat na lang doon sa direct examinations at saka sa cross-examination, lalo na doon sa pagtatanong ng mga ibang senador, naging malinaw sa lahat na wala naman pala talaga tayong pinag-uusapan ngayon dito sa impeachment. And so far as Article 1 is concerned. Opo, doon po sa auditor, tingin nyo po kulang ng competence po, attorneys? Sapat na ba na sundin lang talaga or dapat mas may malalim na pagkakaintindi sa nature ng paggagamitan nitong confidential fund po? Sapat na ba na okay na ako, isa akong auditor, basta ito lang yung JMC lang yung pagbabatayan na ko? Kasi marami pong doon halimbawa yung paggamit daw ng reward na kailangan may nahuli bilang proof of success. Hindi ba pagbibigay din ng reward sa isang individual kung makakakuha ka ng impormasyon na makakatulong para sa isang successful na pagpupulong or aktibidad, attorney, ano sa tingin nyo? Well, competence kasi, ang pinag-uusapan mo dyan, pag sinabing competence, would be your legal qualification. Ikaw ba ay kwalipikado sang-ayon sa standard ng batas para maging COA auditor? We presume na itong mga ito, dahil sila ay mga accountant, nag-qualify naman sila para sa trabaho na yan. However, yung authority to interpret the provisions of the Joint Memorandum Circular, yun ang wala dito sa mga COA auditors na ito. I don't think it's a question of competence. I think it boils down to a question of honesty.
nagiging matapat ba ang mga COA auditor dito sa kanilang audit na ginagawa, o inaangguluhan ba ito para masigurado na may maisampa, not necessarily prosecute, but may maisampa lang na kaso laban kay Sara Duterte. Kasi nga sa aking palagay, yung opinion ko ito, base dito sa lahat ng mga nagaganap mula doon sa House of Representatives since last year, this impeachment is nothing but a propaganda campaign against the Vice President. However, napakamahal na propaganda nito kasi pera ng taong bayan ang ginagastos sa propaganda na ito. So, competent-wise, I think they're competent. But honesty at saka yung integrity ng kanilang audit na ginagawa, that is the thing that is subject to suspicion at the moment. Opo. Yung mga insinuation dati pa, yung mga pinupukol na issue kay BP Sara, mula doon kay Mary Grace Piatos, pinaglaanan ng pondo at kung ano-ano pang mga pinalutang mula noon hanggang sa kasalukuyan, pati kahit na sa sa impeachment trial, meron pa rin sila mga insinuation. Ito bang lahat sa pagtatanong ng depensa ay nabigyan na po ng linaw at hindi na kailanman pwedeng gamitin ng mga kalaban ni VP Sara na issue laban sa kanya? Well, here's the thing. Lagi kong sinasabi, itong impeachment na ito, dalawang korte ang dumidinig nito. Yung korte ng impeachment court and the court of the Bar of Public Opinion. Tayo yun. I think itong presentasyon na ito ng ebidensya sa Senado is not designed to impress the Senate. Kasi yung Senado, you have to be, let's be honest about it, be realistic about it. Bago pa nagumpisa ang impeachment hearing, may boto na yung mga yan eh. The impeachment is not a legal process. It is a political process. That is the reality of it. This will not be decided along yung mga legal arguments and evidence. This will be decided along political line. Ang prosecution and the majority right now, I call them the BBM 13, this is their dilemma. They do not have sufficient number to impeach, to remove Sara Duterte, to declare her guilty. Because they needed 16, they only have 13. Sabi ko nga, ma-imagine mo ba na itong mga Tulfo brothers ay i-acquit si Sara Duterte after everything that they have said? Would you imagine na si Senator Robin Padilla will vote to convict si Sara Duterte? It's not, di ba? It's not possible. That's craziness kung isipin niyo yan. So para kanino ngayon itong impeachment nito? Ang impeachment nito ay para sa iyo, para sa akin, sa lahat ng mga nanunood. To impress us na itong si Sara Duterte, ang ating Vice Presidente, ay mayroong kasalanan. Kaya nga sinasabi ko na I think that this is nothing but a propaganda campaign against the Vice President. Kagaya ng ginawa noon kay Jejo Marbinay bago siya lumaban noong 2016. Siya ang leading candidate. So the administration noon, sila Pinoy, the Liberal Party, created scenarios. They filed cases, investigations against kay BP Binay hanggang nasira si BP Binay leading towards the election. They're employing the same strategy right now. Parehong-pareho ito. And I think the people are not being fooled. Walang naloloko dito sa nangyayari nito na proseso. Parehong-pareho lang ito. And that is why I think the prosecution is losing this, yung kaso na ito, in both ends. In terms of the legal process sa Senado, dahil hanggang ngayon wala pa silang ebidensya. Ikalawa, they are also losing this in the propaganda sense. Dahil hindi sa tingin ko nagiging epektibo yung kanilang propaganda na ito laban kay BP Sara. Kagaya ng naging epekto noon kay Jejo Marbinay. Opo. Dito naman po sa performance ng presiding officer, kung magbabasa ka ng mga komento na sa mga netizen, pati na yung panonood ng mga iba't ibang mga personality and eksperto, medyo napunan nila yung parang masyado lang bang hindi mahigpit kasi may mga nakakalusot ng mga pahayag, mga side comments, mga insinuation, at ito ba'y normal sa isang korte o dahil nga sa nabanggit mo kanina, kaya expect na natin na maraming mga ganito na dalawang korte pinaglalabanan itong impeachment talaga, or pwede pa
na magkaroon ng paghihigpit itong si presiding officer? Well, malalaman natin sa Lunes, pinangako ni Chis Escudero, nagagawa siya ng deklarasyon ukol dito sa mga komento na ito. I think ang pinatutungkulan niya dito is more of the prosecution kasi sila yung mahilig may bukod doon sa press con, may kanya-kanya pa mga posting, may mga parang gusto ring maging vlogger ng mga abogado ng prosecution, and I think they are the ones na pinatutungkulan ni Chis Escudero. But in general, I think Chis Escudero is doing a fairly decent job. Yung kanyang pagiging abogado, kagaya ng sinabi ko sa ibang mga interview, I think lumalabas dito sa impeachment. Kahit na masabi natin na panig siya dito dapat sa mayorya, I think he cannot betray his very nature as a lawyer, and it is coming out in the open dito sa impeachment proceedings. Hindi niya matraidor yung pagiging abogado niya. In so far as procedure is concerned, I think he's doing a fairly decent job. Ito nga lang, yung mga punto na ito, na parang medyo masyado nagiging maluwag siya sa prosecution in allowing yung mga comments na ganito. Dahil na napayagan niya yung ibang masyadong maraming mga side comments. Kaya nga sabi ko, itong prosecution, ang parang objective nila is to make this presentation more theatrical, para maging meme o mas maging sundan ng mga taong bayan, not necessarily about the truth. Most of the statements kasi na binibigay, mga personal na, parang wala na siyang lugar sa isang formal na proseso kagaya ng isang impeachment court. Opo. Pag mga ganyan na po ang linyahan, kasi kapansin-pansin talaga kung ikukumpara mo kahit na yung mga panayam mo, di ka interviews, press con, na magkabilang panig, medyo dito sa depensa, alam mo, kumbaga, hindi mo maririnig yung pagpuna doon sa naging magalang pa rin sila. Pero pag dito na sa side ng prosecution, medyo maangas, nayayabangan yung ilan sa ating mga kababayan, pati yung sa side ng mga defense counsel, pinupuna rin. Nakikita nyo po ba sinyalis yan na hanggang dyan na lang sila dahil wala silang mapatunayan laban kay VP Sara Duterte? Maaari din ba yan? Ang pinatutunayan niyan, yung sinasabi ko, the strategy. Ang strategiya ng prosecution is to make it more controversial, parang vlogging style ang kanilang gusto, pati yung mga ebidensya na hindi naman naipresenta sa korte, dito nila didiscusin sa kanilang mga press conference. And I have to give it to the defense for being disciplined sa kanilang mga press conference. Mapapansin niyo magkaiba ang estilo. Sa depensa, panay si Attorney Poe lang officially ang nagdedeklara. So controlled at nasa parameters nila, the design parameters nila, yung mga statement ni Attorney Poe. Pag kinumpara mo ito doon sa prosecution, nung una si Congressman Ko, yung party list representative, ang kanilang spokesperson, and then later on si Ridon. Pagkatapos nagbibigay din ng kanya-kanyang mga pahayag, itong sinaligutan, iba pang mga sila Attorney Kapunan tungkol dito sa impeachment. But you will notice kapag itong depensa ang tinatanong ng media, their disciplined reaction is hindi pa po kami pwedeng magsalita. And that is how it should be, I think. Kasi hayaan mong dapat ang ebidensya sa Senate impeachment court ang magsalita. Ang nangyayari, ang ginagawa ng prosecution, kahit hindi naman yun ang napatunayan doon sa impeachment, maglalatag sila ng mga pahayag na parang dinadagdagan nila o sinusupplement kung ano yung nasabi doon sa impeachment. And they're creating their own conclusions and mga scenarios nila base sa kanilang personal na opinion which should not be done. Kasi there is a specific restriction nga sa kanila doon sa Senate impeachment rules. I think that yun ang pinag-uusapan nila yung sa Rule 18. Parang this is like a gag order dapat sa lahat to discuss the merits of the case sa publiko or sa social media or sa mainstream media. Opo. Attorney, dito naman po tayo sa issue na binasura po ng DOJ, yung inciting to sedition na kaso. Tapos, merong grave threat naman dito sa Quezon RTC at Quezon City RTC kung di ako nagkakamali. Anong maaaring epekto nito
sa articles of impeachment na unang natalakay yung tungkol sa grave threat nga na and pwede rin ba na magkaroon siya ng kaso sa local courts tapos meron pang kaso sa impeachment court ukol dito, attorney? Well, kung mapapansin ninyo, yung grave threats na kaso na yan ay naisampa na lamang kasi naging question yan doon sa impeachment kay Matibag. At tinatanong na kung totoo palang merong may maganyang mga grave threats, bakit hindi kayo nagsampa? O, di ba? So, ngayon, nagsampa tuloy sila bigla ng kaso. Yun namang sa inciting to sedition, I think, ano lang yan eh, yung parang sinacrifice nila yung inciting para lang may maisampa sila na grave threats. So, because it's a long shot yung inciting to sedition, dito sila sa mas mahina na kaso na grave threats. But I don't think it's gonna go anywhere. Ang problema dyan, there is now a possibility of another constitutional challenge kasi pwede pang maging constitutional issue ito. Whether or not the Vice President will be immune from suit, because she is an impeachable officer. Pwede na ba siyang sampahan ng kaso? There are some legal position, legal opinions na dapat ang Vice Presidente ay mag-i-enjoy the same immunity as that of the President. Although wala naman talagang specific na constitutional provision, immunity from suit is a constitutional concept. It's not necessarily provided for doon sa Constitution, lalo na doon sa kaso ng Vice Presidente. So, kung ito ay magkakaroon ng constitutional challenge at dadating pa ito sa Korte Suprema, asahan mo nang lalong magtatagal ito. But the important thing here is this, kung ngayon mo lang isinasampay yung grave threats, ngayon ka palang naka-determine ng prima facie case. So, why was the impeachment ahead of the criminal case? Diba dapat mas naunan yung sinampa yung grave threats kasi ito yung basihan ng impeachment. Pero nangyari, nauna yung impeachment bago pa lang nagsampa ng kasong kriminal. Diba? Inilagay mo muna yung kariton sa unahan ng kabayo. This is the horse before the cart. Ika nga. Yun ang nangyari dapat, the horse before the cart. Tapos nauna muna yung kariton bago yung kabayo nandun sa likod. Same din ito doon sa issue ng confidential fund na wala pang pinal talaga. Ay namin nga rin ng witness na ongoing pa yung appeal, yung 6 months na appeal hanggang sa kasalukuyan saklaw pa pala ng 6 na buwan na appeal po, attorney. Yan yung sinasabi ko kanina. So, malinaw dito sa salaysay ng mga auditors ng COA na hindi pa pala pinal yung decision. Kaya sabi, ang tanong dyan, bakit nasa impeachment na tayo? Hindi pa pala tapos yan. Ibig sabihin, wala pang napapatunayan na merong misuse ng confidential funds. So why are we now in the impeachment court already? So what if later on, dinismiss yan o upon judicial review, makaabot ka sa korte at sinabi ng korte na hindi, tama ang Office of the Vice President dito. Hindi dapat nagkaroon sila ng notice of disallowance. Tapos na-filean mo na ng impeachment si Sara. At halimbawa, for example na lang, na-convict, kinonvict nyo si Sara based on that. And then later, the court found out na wala naman palang misappropriation o hindi tama yung pag-issue ng notice of disallowance. What happens now? So, pwede mo pa bang ibalik yon on the basis na sinabi ng Korte Suprema na walang basihan yung notice of disallowance? So, dito pa lang makikita mo na talagang from the very start, wala talagang basihan itong reklamo na to. Even yung susunod na mga articles, ang gagamitin nila mga ebidensya, yung sinasabi nila, yung sasampinahan pa, yung mga records ng bangko, This means na bago sila nagsampa ng kaso sa impeachment court, hindi pa nila hawak yung kumpletong mga ebidensya. Ngayon pa lang kayo maghahanap ng ebidensya para suportahan yung inyong aligasyon tungkol dito sa impeachment. So, from the very start, it is now clear para sa mga mamaya. Alam naman to ng taong bayan, pero ngayon mas lalong nagiging malinaw para sa atin na walang hawak talagang ebidensya ang prosecution. And this is all about persecution. And yung pananaw natin that this is a propaganda campaign against the Vice President is being supported ng mga kaganapan ngayon dito sa impeachment court. Opo. Tsaka dito sa issue naman po ng marami na namang issue at ano ba to, natataon lang ba na puro mga
nasa minority ang issue. Ang dami na pong mga sinasabing kaso, reklamo, may nakakulong na, tapos may nababanggit na naman ang pangalan ng ilan sa mga senador dito po sa minority. Ano ba ito? Ito ba'y malinaw na na political operation po ito laban sa mga katunggali or mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon at hindi na talaga nila maitatanggi po na ito'y nagkataon lamang, attorney? Kunyari, tanga tayong lahat. Kunyari, wala tayong alam. Pwede nating sabihin na, ay oo, nagkataon lang yan. Aksidente lang yan na ang kinukulong ngayon at kinakasuhan ay nandun sa opposition. Unfortunately, we are not. Unfortunately for them. Ang taong bayan ngayon, hindi mo na malilinlang sa ganyang mga representasyon. It is clear as daylight, malinaw na ito. Yung mga kinakasuhan ninyo, yung mga nagrereklamo, yung mga naghahanap ng katarungan, ng ebidensya, laban dito sa katiwalian sa gobyerno. Pero yung mga principal doon sa katiwalian, hanggang ngayon, walang investigasyon, walang kaso. Again, I'll go back doon sa pinakamalinaw na ito. Ang mga Bersamin, si Olaivar na binanggit ni Ping Lacson noon sa Senado na tumanggap daw ng 8 bilyong piso na kickback. Nasaan yung investigasyon sa kanila? Bakit huminto? Hindi pinatawag, walang complaint na isinampa sa Blue Ribbon Committee. Kahit na si Ping Lacson mismo, who was then the chair of the Blue Ribbon Committee, ang nagsabi nito na meron siyang ebidensya. Where is the evidence? Where is the 65 contractors na sinasabi ni Ping Lacson, ng mga contractor ng mga congressman? Nasaan yung 15 na favored contractors na sinasabi ni BBM? So, nasaan yung kaso kay Romualdez? Hanggang ngayon, sa ombudsman pa lang. So, bakit yung mga kaso ng plunder, so far, si Revilla lang at saka si Jinggoy Estrada ang kinasuhan. At pagkatapos, yung kay Marcoleta at saka kay Mike Defensor, wala pang kaugnayan dito sa flood control. And still, they file the case of plunder against these people. I mean, aksidente ba yun na lahat ng oposisyon, yun ang nakakulong? At pagkatapos, yung mga kakampi nila ay hindi. Parang malabo naman yata yun. Parang magagawin tayong mga mangmang ng gustong gawin ng gobyerno na tayo yung mga mangmang dito sa sitwasyon na ito. Opo. Tsaka ang latest ngayon, attorney, parang wala na tayong asahan pa sa Senate Blue Ribbon na talakayin itong flood control kasi parang napagkasundoan na ba na doon na lang sa ombudsman lahat? Yan ang sinasabi ni Erwin Tulfo. I mean, bakit nga naman iimbestigahan ni Erwin Tulfo yung sarili niya? Isa siya doon sa binabanggit nung dating 18, ngayon ay 14 Marines na tumanggap ng mga malay-maleta, di ba? So, tama talaga na gawin niya yan, na i-refer niya na lang sa ombudsman. But the way things are going, parang walang aasahan yung taong bayan tungkol dito sa magiging investigasyon sa ombudsman. Si Romualdez nga, despite sa dami ng mga press conference at mga press releases nila hanggang ngayon, wala pa rin kaso si Romualdez. So, saan tayo pupunta? Saan pupunta ang taong bayan? Anong aasahan natin dito sa magiging investigasyon ng ombudsman? Parang I think many people today would tend to believe na pag pinasa mo yan walang difference dali mo yan sa Blue Ribbon, dali mo yan sa ombudsman. Ganon din ang ending nito, wala ring mananagot dito ng mga totoong mga nagnakaw sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon.